Nako, itong dalawang bata na to, pag-usapan natin. Sinusulong sa Kamara na patawan ng mas mabigat na parusa si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguno sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong patawan pa ng mas mabigat na parusa si Congressman Barzaga? Jiggy, inaprubahan nga ng Kamara yung motion na magsagawa ulit ng investigasyon sa naging asal ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang suspendido siya. Kasunod nga ito nung panawagan ni Manila 2nd District Representative at National Unity Party member Rolando Valeriano na muling suspendihin si Barzaga ng walang sahod at allowance. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Valeriano yung social media post ni Barzaga kung saan inakusahan nga niya yung mga congressman ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula nga doon sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan yung speakership noon ni Congressman Martin Romualdez. Pawang kasinungalingan daw ito. Ginawa ring halimbawa ni Valeriano yung pag-akusa ni Barzaga na sangkot umano sa flood control corruption. Itong yumaong si Antipolo Representative Romeo Acop. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Rolando Valeriano. Ako po nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Nako. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another suspension without allowance and salaries. Jiggy, inadopt nga kahapon yung motion nitong si House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez na nag-authorize sa House Committee on Ethics and Privileges na magsagawa nga ng mga hearing para i-assess yung mga naging asal ni Barzaga habang siya ay suspendido at magsumite ng kanilang findings and recommendations sa plenaryo na pagbobotohan muli ng mga kongresista. Narito ang pahayag ni Congressman Gutierrez. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. At Marian, anong reaksyon dito ni Congressman Barzaga? Jiggy, tahasang sinabi ni Congressman Barzaga na dededmahin niya na ipatawag nga siya ng Ethics Committee sa isang social media. Naku, Barzaga, andyan ka na naman, ha? Sana naman panindigan mo. Alam mo, may malaki akong problema dito kay Congressman Barzaga at saka kay Libiste. Okay na sana eh. Kaya lang talagang... Mamaya, pakinggan muna natin yung kay Libiste. Post, sinabi pa niyang wala raw ginawa ang Kamara kundi sirain ang buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang nauna na rin naghain ng I-play muna natin to, tapos i-play din natin yung kay Libiste, tapos saka tayo magre-react, ha? among cyber libel itong si Valeriano laban kay Barzaga at naghain din ng hiwalay na reklamo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at mismong si Enrique Razon. Ayon kay House Committee on Ethics Chairperson JC Abalos, sa susunod na linggo ay tatalakayin na sa komite yung motion nga ni Valeriano. Aniya, ia-assess pa ng komite yung merits ng reklamo at depende pa sa magiging desisyon ng mayorya ng komite kung ano man yung ilalabas nilang rekomendasyon sa plenaryo. Narito ang pahayag ni House Ethics Chairman Abalos. On the side po on the Committee on Ethics, recommendatory lamang po kami. Ultimately, it is the plenary that has the disciplinary power. At sa ibang usapin, Marian, ano na ang update sa impeachment complaints laban kay PBBM? Jiggy, kinumpirma ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na gugulong na ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes po yan, February 2. Iko-consolidate muna yung dalawang reklamo at saka tutukuyin kung sufficient in form and substance ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ito naman kay Libiste, pakingge. Posibleng imbestigahan na rin ng Energy Regulatory Commission ang isa pang solar company ni Congressman Leandro Leviste. Dahil yan sa mahal umano nitong singil sa kuryente sa Paluan, Oriental Mindoro noong 2020 na hindi aprobado ng komisyon. Nakatutok si Maki Pulido.
Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata, maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar Para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano ng aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 2020 kahit hindi aprobado ng ERC. Mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Maliban sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC, nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasunable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahatid ito ng mura at malinis na kuryente sa mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. So, meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan niya doon sa provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga. Kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate, naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng pahayag kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila. Pero punto ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob. Alam mo, ito kwentuhan tayo. Ito ang problema natin eh. Naewan ko kung hindi ba nakikita ni Barzaga at saka hindi nakikita ni Leviste. Basta ganito, hindi ko na lang papangalanan kung sino. Kung magtataka kayo kung bakit yung impeachment 3 o yung impeachment ng nila Atty. Topacio at saka nila Mike Defensor ay hindi tumuloy. Kasi nga, umatras yung gusto mag-endorse. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung umatras. Basta ganito lang. Ang problema natin kasi dito sa mga congressman na tulad ni Barzaga at saka ni Leviste, madaling matakot, madaling umurong. Pagkatapos magsalita, makakuha lang ng konting pressure. O yung isa nag-sorry. Yung isa basta. Diba? Alam nyo, kayong dalawa, makinig kayo sa akin. Baka sabihin nyo, wala ka naman kasi doon sa posisyon, kaya ka nasasabi yan. Ibahin nyo kaming banateros. Pag kami tumayo hanggang kamatayan, napatunayan yan ng aming kasamahan at napatunayan namin yan ng banateros. Nung niluluso po ang KOJC, hindi ito usapan ng ikukulong, ididemanda, tatanggalin sa Kongreso, hindi. Ito'y usapan na magkakamatayan na. Dahil lang sabi talaga doon, maghanda na kaming arestuhin, maghanda na kaming kung ano-ano. Yung banta na natanggap namin nung nandun kami sa Davao nung pinoprotektahan ng KOJC. Again pinoprotektahan KOJC, hindi yung si Pastor. Wala doon si Pastor eh. Yung pinoprotektahan yung kingdom, yung lugar. Alam nyo, binigay na namin ang buong buhay namin pag kami sumusuporta. Tandaan yan, kahit kay Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo pwedeng masabi na wala kasi kaming sa posisyon para magsalita.
Kung kami mga congressman, kahit sino pa umipit sa amin, hindi kami uurong at di kami magsosorry. Eto na lang ako na lang. Sa dami ko ng demanda, nagsorry ako sa kanila, mga tarantado sila. Yung mga nagdemanda sa akin. Ilan ho yun? Hindi lang isa yun. Hindi lang yung makapangyarihan. Isa lang yung madalas kong mabanggit. Pero napakadami niyan. Di ba? As in, lahat ho ng nakakalaban at nakikita nyo ngayon sa TV, dinimanda ako niya mga animal na yan. Bakit to? Kasi nga, tinatamaan sila, nasasaktan sila sinasabi ko. Di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Hindi kami uurong sa laban. Kaming Banateros, mananatili kami sa laban. Kayong dalawa, hindi naman namin kayo dinemand nung una na lumaban. Kayo mismo ang nagdesisyon sa sarili ninyong lumaban. Diba? Dahil nakikita ninyo, may katiwalian, may nakikita kayong hindi maganda. Pero bakit kalagitnaan, nakatanggap lang kayo ng mga pressure, tila umuurong na mga bayag nyo? Huwag naman sana. Dahil lang taong bayan nakasuporta naman sa inyo. Kami nakasuporta sa inyo. Kami Banateros, alam nyo yan. Susuportahan namin kayo hanggang dulo. Kahit pa kung ano-anong ikaso sa amin. Susuportahan namin kayo hanggang dulo dahil Banateros kami. Matatag kami, lalaban kami hanggang kamatayan. Yan ang aming usapin, kaming Banateros. Pero kung kayo ay konting panggigipit lang, uurong na kayo sa impeachment, kayo ay konting panggigipit lang, magsosorry na kagad kayo, dahil nasaktan nyo yung damdamin ng binanatan ninyo. Kaya hindi nyo mabanggit dahil kaibigan ng nanay ninyo, kaibigan ng tatay ninyo. Abay, pambira. Mga supot pala kayo kung ganun. Sorry to say wag ko kayo magagalit kung idol nyo itong dalwan to. Idol ko rin naman sila sa mga ginagawa nila sa mga lakas ng loob nila. Pero pag ganito na medyo nagkakaurungan na, asahan ninyo. Mapipitik namin at mapipitik namin kayo. Yung mga bayag nyo na nasa leeg. Totoo lang. Pasensya na. Pero ibahin nyo kasi ang Banateros. Ang Banateros, pag tama, pinapalakpakan namin. Pag tama, sinusuportahan namin. Talagang todo kami dyan. Pero pag nagkamali, kahit sino ka pa, pag meron kami nakitang hindi maganda sa'yo, yari ka. Yun lang kasimple. Yun ang Banateros. Hindi ito politika na hindi kami yung bulag na panatiko. Hindi kami ganun. Pag may nakita kami maayos. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga. Iba talaga ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, hindi urong bayag. Pag sinabi nila, talagang gagawin nila. Yeah? Kaya talaga masasabi mong wala silang binabayarang utang sa mga kapwa politiko. Wala silang ganun. Diba? Kaya nga kita nyo kahit yung mga kalyado nila, minsan napipitik ni Baste. Minsan napipitik nung ate. Bakit? Kasi Duterte yan Dapat ganyan ng Duterte. Dapat ganyan ng politiko. Pagka meron talagang lalabanan, babanatan at paninindigan hanggang dulo. Hindi yung mademanda lang, mabatikos lang. Unless, totoo yung mga akusasyon sa inyo. Di ba? Ako, naniniwala ako, hindi naman totoo yun yung mga akusasyon sa inyo. Malamang sa malamang, totoo. Di ba? O kung hindi naman totoo, labanan nyo. Dali nyo hanggang dulo. Kasi susuportahan kayo ng taong bayan kesa yung urong sulong kayo. Sorry pagpasensyaan nyo na Congressman Libiste and Congressman pangalan nito, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng isa. Libiste at saka itong si Barzaga. Pasensya na Kami susuporta sa inyo, gawin nyo tama. Panindigan ninyo, laban kayo hanggang dulo. Ang Banateros nasa tabi ninyo. Pero kung kayo ay eventually umuurong ang bayag, sorry, we would say the truth. The truth is the only thing that we are holding on, yung katotohanan. Sana hindi totoo yung mga naririnig-rinig namin na medyo natatakot na kayo. Yun ang naririnig-rinig namin .
Sana hindi totoo yun. And I really wish that I am wrong. I wish mali ako sa mga sinasabi ko. Mas gugustuhin ko maging mali kaysa sa tama ako this time. Kasi iilan na lang kayo hinahangaan namin ng mga congressman. Wala na, sirang-sira ng kongreso. Nabubuhayan kami pag nakikita namin kayo. O baka sabihin naman ng iba, bakit hindi na lang ang mga Duterte ang maging sponsor ng impeachment? Hindi ko pwede, hindi maganda. Alam mo, sinabi na ni Pangulong Duterte yan. And sa harapan ko mismo sinabi niya yan. Sinabi niya sa akin noon, ayoko na bumaba si Marcos sa pagkapangulo dahil ang makikinabang anak ko. Ito ha, maybe, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to pero sasabihin ko sa inyo. May isang tao na kaibigan ni Pangulong Duterte na pinipilit siya na manawagan sa sundalo, manawagan na ng revolusyon, manawagan na ng para mapalitan na si Marcos. Ito yung before siya nakulong. Alam mo sabi ni Pangulong Duterte, sa harapan ko to ha, sa harapan ko to narinig ko mismo, ako mismo, witness. Sabi niya, alam mo, hindi maganda kasi anak ko ang makikinabang pag bumaba sa pwesto si Marcos. Kaya hindi niya gagawin yung extra like declaring a revolution o calling on the military to rebel against the government. Hindi daw niya gagawin yun kasi hindi maganda. And even the impeachment, lagi na rin nabibring up yan kay Pangulong Duterte. At ang lagi niya sinasabi, hindi pwede at hindi magandang matanggal si Marcos sa posisyon dahil anak ko ang papalit. Sabi pa nga niya, kung gusto ninyo, si Inday muna ang pababain, tapos tsaka nyo kayo manawagan ng bumaba si Marcos. Narinig ko yun, si PRRD mismo, sa bibig mismo ni PRRD yun. Kaya nga, ang ano ko dito, ang ganda kasi nung nung kanyang prinsipyo, yung prinsipyo niya matigas. Meron talagang tayo, di ba? Tapos, kaya ako naintindihan ko kung bakit si Pulong hindi pwede mag-sponsor, endorse, not sponsor, mag-endorse nitong impeachment ni Marcos. Kung bakit yung anak ni Pulong hindi rin pwede. Di ba? Yung isang congressman ng party list, hindi rin pwede. Kasi nga, hindi maganda na mag-endorse. Gusto i-impeach yan kasi kapatid nila yung makikinabang na presidente. Di ba? Ay, understandable yun. Ngayon, katulad nito nila ng mga iba pang congressman, dapat kayo ang mag-endorse. Bakit may nababalitaan kaming umurong ang mga bayag nyo? Wag naman sana. Ha? Kasi kaming taong bayan, umaasa na lang sa inyo. Tapos, yan pa yung makikita namin. Oh, by the way ha, baka naman mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe kayo kasi meron pa akong isang page, yung bago kong page. Marami tayong magagandang topic na doon, na labas sa politika. Kung medyo natotoxic na kayo sa politika, i-add nyo yun, Banat by 360, akin din po yun. At yung mga topic doon, very relevant pagdating sa buhay nyo. Meron akong susunod na topic. Malupit yung susunod kong topic. Alam nyo kung ano? Ha? Nasa toxic relationship ka ba? Yun. Yan ang susunod nating topic. Kasi alam mo, marami akong nalalaman na yung kanilang mga jowa, tinitiis-tiis na lang nila. Yung kanilang mga asawa, tinitiis-tiis na lang nila kasi daw toxic yung relationship. Ako, pag-uusapan natin kung ano yung toxic relationship at ano ba dapat ang tamang relationship. Ano yung healthy relationship? Pag-uusapan natin yan sa Banat by 360. Pero bago tayo lumipat doon, at hindi man lumipat, mag-subscribe doon. Mag-subscribe muna kayo dito sa page natin. Kasi dito sa page natin, napaka-importante na nakasubscribe kayo. Yung subscription, libre lang po yun. Pero kung gusto nyo supportahan si Banat Bay at para tuloy-tuloy na maging independent ang aking komentaryo sa mga politika, ay magpa-member ko po kayo. Yun namang member, may membership fee. Nakalagay dyan, click member. Ibig sabihin, susuportahan nyo si Banat Bay
sa mga ginagawa niya dito sa pagtayo niya ng channel na Banat Bay, di ba? Pwede rin dito, pwede rin doon sa kabila kayo magpa-member, whatsoever, suportan nyo. O kung gusto nyo, pareho, mas maganda yun. Sobrang ma-appreciate natin yan at paparangalan natin yung mga magpapa-member ng doble dito tsaka doon sa kabila. Paparangalan natin ng malupit na sombrero yan at tsaka ng yakap. Di ba? Sana lang po magpa-member po kayo kung meron kayong naititira-tira sa inyong mga bulsa na para suportahan si Banat Bay. Again, walang pilitan po ito. Ito po ay advokasya natin na mailabas ang katotohanan, pawang katotohanan at walang tinatago, walang pinoprotektahan at pag tama ay pinapalakpakan at pag mali binabanatan. Kayo na lang po bahalang sumuporta. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.